Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter, Father! So this is the greatest event in the year because this is a sign of Christ's victory. And Christ's victory is also the church's victory. No? That's why during the Lenten season, the stole of the priest is colored violet, a sign of sorrow and a sign also of mourning. Usually, we use also the violet or purple stole when we say funeral mass for the dead. No? But when we think of life, and especially eternal life, then we say, this is victory. White becomes a symbol not only of purity, but a symbol of life, and victory. Imagine during the Lenten season until the Holy Week, we are using the violet stole only on Palm Sunday and Good Friday that we use red stole as a sign of being a victim, a sign of martyrdom, a sign of mortification. No? But now, during the Easter Vigil, and especially the Easter Sunday, ang isinusuot po natin ay puti. No? Kaya makita ninyo, ang community ng St. Peter, ang color of the day is white. No? Wala po dito yung sa pula o sa puti. Ito po ay tunay na puti. No? Tagumpay. No? Naalala nyo sa buhay natin, naabutan ko si Pope John the 23rd. So 1 year old lang yata ako noon. Then by 1967, ay Pope Paul VI. And then namatay, ang sumunod na Santo Papa ay John Paul I. Pero a few weeks lang or a month, he died. And then John Paul II. And after that, sino ang pumalit? Kay John Paul II, si Saint Benedict XVI. And then after Saint Benedict XVI is Pope Francis, si Papa Kiko. And then after that, ay walang iba yung present natin na Pope. Walang iba kundi si Pope Leo XIV. Di ba kapag wala pang nai-elect, napipili kung sino ang magiging Santo Papa, ang lumalabas doon sa chimney, ay sa Vatican, ay kulay itim na usok. Pero pag meron ng nahirang, napili, after discerning the will of the Holy Spirit, ay ang lumalabas sa usok ay kulay puti. Nagtatawanan na, nagpapalakpakan na, masaya. Kasi meron ng bagong Santo Papa. Ganon din po tayo. Ang Easter ay the Lord has risen from the dead. Oo, may Good Friday. Ang haba-haba ng prosesyon. Ang lahat ng doon sa passion, sa paghihirap. Kahit na si Santa Veronica nagpahid ng pawis at dugo ni Jesus sa kanyang muka at makita natin doon sa puting panyo ay andun na ang mukha, imprinted ang mukha ni Jesus. Tapos si San Pedro, dahil siya'y kasama sa pag-deny sa Panginoon ng 3 beses. Kaya dito sa Ebanghelyo ay si Mary Magdalene pumunta sa kanyang puntod. At doon nakita, bumukas
nakawala na yung saradong bato sa libingan. At nakita na wala na doon ang bangkay ng Panginoon. Kaya dali-dali siyang pumunta kay John the Beloved at kay San Pedro. Ibinalita na wala doon ang bangkay ng Panginoon. Kaya yung dalawa, tumakbo doon sa libingan. Yung isa, napakabilis. Si John the Beloved, iniwan si Pedro. No? Hindi pwedeng sumali sa takbuhan, marathon, si San Pedro. Bakit mabilis si John? No? Kasi siya lang po yung apostol na naiwan sa paanan ng Panginoon. Sabi ng motto ng San Miguel, ang magkakaibigan, walang iwanan. The rest of the 12, yung 11, they were scampering and hiding. They were afraid that they will soon be ending up being crucified, just like their master. Pero ang matapang at yung sabi nating matalik na kaibigan, hindi po iniwanan ng Panginoon sa Kalbaryo. No? Kaya malinis po ang kanyang konsensya. Clear conscience. No? Kapag wala kang dinadalang sama ng loob o pagkakamali, no? Ay hindi mabigat ang iyong pakiramdam. No? Kaya nauna si John at sumunod si Pedro. Bakit mabagal? Kasi may dinadala sa kanyang konsensya. Kasi nagmamayabang siya, Lord, hindi kita iiwan. Handa kong ialay ang buhay ko sa iyo para ka hindi saktan at hindi ka maipako sa krus. Pero yung gabing yon, nang siya'y makilala na inaaresto at nililitis ang Panginoon sa tribunal, ay nakilala siya at 3 beses sa takot, hindi ko siya kilala. No? Wala akong koneksyon sa kanya. No? Kaya tumilaok ang manok. No? Hindi sinabi sa pula o sa puti. Ang sabi ng Panginoon, 3 beses mo akong ipagkakaila at titilaok ang manok. No? Pero makita niyo, yung pangako ng Diyos na hinirang si Pedro bago pa siya mapunta sa Kalbaryo, na siya ang head of the apostles. Siya ang kauna-unahang Santo Papa. No? Makita niyo, sa Rome, ang suot ng pari at mga obispo, black cassocks. Pero ang Santo Papa, ang lagi niyang suot ay puti. No? Kaya simbolo rin ng pag-asa. No? Simbolo rin na ang pangako ng Diyos tinutupad. No? Kaya kahit na sabi nga doon sa You're the Boss na pelikula ni Tony Gonzaga at saka ni Coco Martin, no? Eh niloko nila yung Japanese businessman, no, na may malaking kumpanya na nais nilang maging joint venture. Pero ang Japanese, gusto nilang kausap ay kalalakihan. Eh wala yung big boss nagbakasyon at ipinagkatiwala kay Tony Gonzaga. At ayaw kausapin si Tony Gonzaga. Kaya pinilit ni Tony Gonzaga na si Coco Martin ay mag-assume na siya ang the big boss. No? Pero bandang huli, nalaman din. No? At nagsabi rin silang dalawa sa kanilang pagkakamali dahil hindi sila naging honest. Pero sabi nung dalawa,
Di ba, sabi nyo, honest business and truthful business is successful business. No? Sabi naman nung dalawa sa Japanese, every mistake we learn. And we can always pick up ourselves and do better. No? Kaya si San Pedro ay tama. Natuto siya sa kanyang pagkakasala at pagkakamali. No? Kaya naging joint venture. No? Na-realize ng Japanese, nagsasabi na sila ng totoo at gusto lamang magkaroon ng joint venture. Sabi nga natin, honesty is the best policy. No, bakit tayo dapat magtagumpay kung sa Lenten season wala pong alleluia, wala pong gloria, pero pagdating ng Easter Vigil, ang ating inaawit, alleluia. No? Ang inaawit natin, Gloria in excelsis Deo. No? Luwalhati sa Diyos. No? Tatandaan ko na ako'y pumasok second year high school sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Nagsimula kami ay 23 seminarians. Pero graduate kami 21. No? At doon sa 21, meron kami ring CMT or military training ng 4th year hanggang sa college, 1st year and 2nd year college. Kaya meron kaming military commandant. Kasi yan ang requirements sa DepEd. No? Parang doon sa BST ba yun sa Korea na band? BTS, no? Tayo ay K-pop din, no? Yung member, pag umabot ka ng ganitong edad, ay aalis ka doon sa grupo. Meron kang training, 1 year to 2 years na military training para sa bayan. No? Kaya, nung military training namin, may roll call. Meron doon, yung kaklase ko, Biernesto. At yung isa naman ay Brando Biernesto. And then yung isa, Teddy de los Santos. At yung commandant namin, tuwing magtatawag siya ng roll call, no, alphabetical, pag malapit na sa kanila, ang sasabihin niya, Biyernes Santo. No? Kaya tayo, sa Holy Week, may Biyernes Santo. No? Sabi nga, ito lang ang araw na ang mga pari ay hindi pwedeng magmisa. Wala pong misa pag Good Friday. Only veneration of the cross. Bakit? Inaalala kung paano binuwis ng buhay ng Diyos na si Kristo ang maipako sa krus at lasapin ang kamatayan. No? Wala po akong alam na reliyon na ang Diyos ay nagbuwis ng buhay. Si Kristo lang. Sabi, pagka tinorture siya, pinahirapan siya, psychologically, physically, no? And death, ang victory is Easter, the resurrection of the Lord. No? Kaya dapat napapalitan yung lungkot natin, yung ating pagluluksa. No? Pag inaalala natin yung babang luksa, yung death anniversary, tatandaan ko, nagmisa ako sa mausoleo ng tatay ni Sister Del. No? Sabi yan ang founder ng St. Peter Group of Companies. No? Hindi nakarating si Sister Del kasi nahilo. Meron silang board meeting. Wala din doon si Ate Sally. Pero nakangiti din ako
Kasi nakadalawa ako ng tropical na masarap na hamburger. No? Kaya ngiti din ako, nabusog. No? Kaya masabi natin, pag inaalala natin, birthday, wedding anniversary, o yung pagluluksa, death anniversary, pagmahal natin, hindi natin nakakalimutan. Dinadalaw natin, o we offer our mass for that dead. No? Kaya lang, sabi natin, ang ordinaryong tao, sabi ang cycle of life ay birth and death. No? Makita nyo sa lapida, pangalan ng patay, tapos birth date, tapos death date, tapos merong biblical verse na one line. No? Sabi ang cycle ng buhay, tignan mo, kung kailan siya pinanganak at kung kailan siyang namatay. Pero sa mga Kristiyano, laging Easter ang ating buhay. Sabi ang cycle of life is birth, death, and eternal life. No? Kaya bakit tayo dapat, yung lungkot natin, yung pagtitika natin, yung pagluha natin, no, at the end, no, of the Holy Week would be Easter Sunday. Tagumpay po, no? Kasi ang pangako ng Panginoon, ang ating pag-asa ay eternal life. Meron pong langit. No? Kaya dapat, no, ang mga charismatic, no, laging isinisigaw, Alleluia! Isinisigaw, Gloria! Luwalhati. No? Kaya hinihiling ko sa aking mahal na charismatic community, Saint Peter, ang isigaw natin ay Alleluia. 1, 2, 3. Alleluia! The Lord has risen from the dead. Alleluia! Happy Easter po sa inyong lahat. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.